Sinabi sa akin, may pangulong tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako, Isunggo. Pangalawa ay si Senator Bato de la Rosa. Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Ang susunod ay si Senator Attorney J.V. Hinlo. Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. At ang panghuli po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay unang-una si Senator Attorney Rodante Marcoleta, si Senator Attorney Vic Rodriguez, Senator Pastor Apollo Kibuloy, at ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Yan po ang sabi niya kasi, nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa pilitang dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators ng PDP laban at kanilang mga guest candidates. So sinabi niya, ma'am, para si PRD kung zero yon, ako Pepsi Max. Para balanse ang competition. Yes, at sinabi niya, hindi na niya magawa ang mga kampanya kung may sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaya sabi niya, ipaabot sa inyo, kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng mga guest candidates ng PDP laban. Ang sunod po ay, actually nakalimutan ko kanina, dapat ang opening natin ay pagpapasalamat sa Diyos sa magandang araw na ito. Walang init, walang ulan, sakto lang ang lamig. At nabiyayaan tayo ng pagpahintulot o permission na magsama-sama sa araw na ito. Kanina, habang naglalakad kami, ay naririnig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sabi nung kasama ko, sabi niya, maghanda ka ng kanta mo kasi papakantahin ka niyan. Yes, please! Sabi ko, wala talaga akong makontribute sa kanta ngayong araw na ito, maliban sa happy birthday song. Yes! Na nagawa na natin kanina, hindi pa? Ulit! Tayo doon. Maliban sa happy birthday song. So, yun po ang message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating bayan. At sinabi niya na bantayan natin ang ating boto. Dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. So yan po ang message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanyang birthday ay pinost namin doon sa aking social media account sa Facebook. Sinabi ko doon, my warmest wishes for former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former President Rodrigo Duterte. And I thank him for emphasizing the value of education sa akin. And I thank him as well for teaching me resilience and courage through his exigence. Si PRD kasi very demanding siya as a person, which is good kasi isa yan sa kailangan ng isang leader. Isa yan sa quality na kailangan ng isang leader to make things happen. You have to be very exacting and very demanding, especially sa mga tao na katrabaho mo o kailangan gumalaw para sa trabaho ninyo. And that was his way as well sa amin noong kami ay lumalaki. At nagpapasalamat ako doon dahil natuto ako na maging resilient
and brave dahil sa kanyang pagpapalaki sa amin. In fact, noong isang beses na magkausap kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, napag-usapan namin, napagbisita ng aking mga kapatid, at sinabi niya sa akin, sabihan mo sila, bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila at sinabi ko din sa mga kapatid ko na ubusin niyo yung luha ninyo sa loob ng banyo. Pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil ayaw niya na nakikita ang, sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak na kami. In fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na isang beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos ang tinatanong lang niya, nasaan ka? Nakidnap ka ba? Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? And then sinabi ko lang, oh, nahihirapan ako sa aking pag-aaral. And then sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Mag-aral ka. Bumalik ka sa mga libro mo, mag-aral ka. Ganun siya na klase na parent, no? Ang mga bagay na iniiyakan lang ay kung nakidnap ka or nabuntis ka na wala sa panahon. So yun ang pinagpapasalamat ko sa kanya ay yung araw ng kanyang kaarawan. And syempre, pinapaabot ko yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pagpapakita nila ng suporta